5 tips para labanan ang katamaran sa negosyo mo. Lalo na kung di na kumikita. Alam mo yung feeling na kahit gusto mo naman magtrabaho, parang wala kang gana kasi hindi na kumikita yung negosyo mo. Lalong-lalo na sa araw na tag-ulan. Kagaya ngayong araw, 'di ba? Tag-ulan, nakaka-frustrate, 'di ba? Minsan pagod ka lang, pero hindi ka naman tamad. O kaya baka kailangan mo lang ng mga bagong strategy. Kaya sa vlog na 'to, pag-usapan natin yung 5 paraan paano labanan ang katamaran sa negosyo mo. Anong klaseng katamaran ba 'to? Lalo na pag hindi kumikita o kaya bumababa na ang kita. Nakakatawa, 'di ba? Pero tara, let's go. Unang tip, balikan mo yung mga dahilan bakit ka nagnegosyo. Ako kasi, personally, pag ako nakakaramdam ng katamaran, lagi kong iniisip yung paano ba ako nagumpisa, ano ba yung mga dahilan ko, bakit ako nagnegosyo, ano ba yung kaya kong patunayan sa sarili ko, saan ba aabot yung pangarap ko. Ayun yung mga dahilan kung bakit ako nagninegosyo. So, ayun yung iniisip ko para hindi ako tamarin. Kapag hindi talaga kumikita, mabilis mawalan ng gana. Pero tanungin mo yung sarili mo, bakit ko to sinimulan? Para ba sa pamilya mo, sa pangarap mo, 'di ba? O di kaya para sa freedom na gusto mo. Kapag bumalik ka kasi sa why mo o para sa freedom na gusto mo, nagkakaroon ka uli ng gana. Sumisiklab uli yung loob mo para trabahuin yung gusto mo. Subukan mo. Try mo yan. O kaya isulat mo sa dingding, i-post mo yung mga dahilan bakit kailangan mo magnegosyo o bakit kailangan huwag kang tamarin. Ayan yung magiging reminder mo kung bakit hindi ka pwede sumuko. Tip number 2, gumawa ng maliit pero malinaw na daily goals. Napaka-importante niyan. Kasi ayun yung magiging reminder mo araw-araw. Hindi mo naman kailangan kasi ng napakalaking resulta para hindi ganahan. Ang kailangan mo, momentum. Momentum na kailangan tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo. Kaya sabihin mo sa sarili mo ngayong araw, kumausap ka ng kahit 5 customer o mag-post ka. Ako personally, nagpo-post ako ng isang content sa page ko. Maliit man yan, basta tuloy-tuloy. Ayan ang bubuo ng resulta mo. Number 3, maghanap ng inspirasyon o kaya accountability partner. Mas madaling sumuko pag mag-isa ka lang. Kaya maghanap ka ng kaibigan o kapwa negosyante na pwede mong kausapin. Mag-check-in kayo bawat linggo. Oy, hindi check-in sa hotel ha. Check-in para kamustahin yung sales mo, kung may nanonood ba sa'yo. Mas mahirap maging tamad, promise. Tip number 4, baka hindi ka tamad, baka hindi lang effective ang system mo. Hindi lahat ng pagbaba ng kita ay dahil sa effort mo. Minsan, outdated na yung strategy mo. Kaya mas maganda, lagi ka mag-isip ng strategy. Huwag mong pabayaan yung negosyo mo sa lumang pamamaraan na ginagawa mo. Tignan mo kung saan napupunta yung gastos mo, alin ang mabenta, alin ang hindi. Baka kailangan mo lang ng mga bagong menu o paninda, bagong promo, o kaya lumipat ng ibang lokasyon. Di mo kailangan magtrabaho ng mas matagal. Kailangan mo lang magtrabaho ng mas matalino. Last tip na tayo ha. Syempre, alagaan mo yung sarili mo. Hindi lahat ng katamaran talaga. Minsan, burnout lang yan. Kasi kung sobrang drain ka, kahit anong motivation video, kahit na i-motivate mo yung sarili mo, manood ka ng mga inspirational video or vlog, walang epekto yan. Kasi nga, drain ka, pagod ka, baka may sakit ka pa. Kaya tip ko sa'yo, matulog ng maayos. Kumain ng tama, pahinga, pero may oras uli ng trabaho. Di mo kailangan maging robot. Kailangan mo maging sustainable. Kapag hindi kumikita ang negosyo mo, ibig sabihin tapos na. Baka kailangan mo lang i-reset, hindi i-give up. Dahil alam naman natin, ang tunay na negosyante, marunong mapagod yan, pero hindi susuko. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content, don't forget to like and share. At mag-comment ka na rin dyan para mas ganahan pa ako. Para sama-sama tayong babangon at magpalaki ng negosyo. See you on my next vlog. Bye-bye!